Kabanata 956. Boom! Isa pang suntok ang ibinuga, at ang nakapalibot na enerhiya ay mabilis na natipon sa kamao ni Zephyr. Mabilis na humigpit ang mga bilog ng halo. Sa sandaling ito, ang kamao ni Zephyr ay parang isang drill, marahas na tumatama sa mga pakpak ng kabilang panig. Klang! Malakas na nagbanggaan ang dalawang puwersa at lumikha ng mahabang tunog na nakakayanig sa lupa, parang isang malaking dilaw na kampana, na ikinagulat ng lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang bahagyang nagpabago sa mukha ni Zephyr ay ang paggamit ni Duan Kongchen ng pagkakataong ito upang muling makatakas ng walang pakundangan. Malubha ang pinsala ni Zephyr ngayon. Kung hindi mo kukunin ang mapa niya ngayon, kailan mo ito kukunin? Ang boses niya ay napakatinis, may bahid ng pagmamadali. Maraming bitek ang lumitaw sa mga pakpak na maputi-puti. Kung susuntukan siyang muli, kahit pa may lahi siyang God Servant, hindi niya ito malalabanan. Gayunpaman, umagos pa rin ang maraming dugo mula sa kanyang bibig, mga mata, mga tainga, at 7 butas. Patayin. Sa wakas, sa pagtatapos ng kanyang mga salita, maraming disipulo ang nagmukhang baliw. Napakahalaga ng mapa ni Zephyr. Mahirap intindihin ang Immortal Secret Land. Kung mayroon mang mapa ng Transmission Gate, katumbas ito ng pagkakaroon ng mas maraming buhay. Para sa mga disipulo, isa itong sukdulang kayamanan. Boom! Isang kamay ang nagbukas ng langit at hamati sa lupa. Para itong isang kamay mula sa langit habang bumababa mula sa langit. Nakabitin ito sa ere at isang mar-angle na aura ang nanatili sa loob nito. Walang katapusang enerhiya ang nakabalot sa malaking kamay na ito, na tila isang talon na may dalang walang kapantay na intensyong pumatay. Sa sandaling lumitaw ang kamay, napunit ang espasyo. Sa huli, mayroon pa ring ilang eksperto na nagsimulang kumilos. Isa itong disipulo sa antas hari na nagtatago sa dilim. Habang lumilitaw ang figure ng kabilang grupo, kahit si Zephyr ay hindi agad-agad na nahuli ang bakas ng kabilang grupo. Gayunpaman, sa oras na ito, si Zephyr ay talagang nasugatan. Nang umatake ang malaking kamay, agad siyang napigilan at lumipad paatras na may sampal. Atake. Nang makitang may gumawa ng hakbang, ang iba pang mga eksperto ay ayaw magpakita ng kahinaan. Habang umuungal sila, ang lakas sa kanilang mga katawan ay nagsimulang madama at maging mga aparisyon, multo, isa-isa. Duan Kongchen. Labis na dumilim ang mukha ni Zephyr habang nakatingin kay Duan Kongchen sa malayo. Gayunpaman, kung gusto niya itong patayin sa oras na ito, natural lang na magagawa niya ito. Sa ngayon lang, kumilos na ang mga eksperto sa paligid. Kung papatayin niya si Duan Kongchen, tiyak na kailangan niyang magbayad ng lahat ng uri ng halaga, at posibleng mapunta sa isang malalang sitwasyon. Boom! Mabilis na naisakatuparan ang The Flash Shining. Si Zephyr ay isang mapagpasyang individual. Sa tulong ng malaking kamay na ito, ang kanyang figure ay direktang lumipad paatras. Ang kanyang katawan ay mabilis na umusbong at gumalaw habang isang sinaunang aparisyon, multo ang bumaril mula sa kanyang likuran. Nagdadala ito ng walang katapusang pagpigil habang walang awang sumusugod. Nako, gusto niya talagang tumakas. Sa wakas, may gumanti at sumigaw ng galit. Hindi natin maaaring hayaang makatakas si Zephyr. Patayin. Zephyr, nandito na tayong lahat sa Immortal Secret Land ngayon. Hindi mo maaaring solohin ang mapang ito ng mag-isa. Ibigay mo ito at paghahatian natin ito ng magkasama. Ang ilang mga disipulo ay sumigaw pa ng matuwid. Breakout. Sa harap ng tila matuwid na mga salitang ito, direktang tumawa ng malamig si Zephyr at nagsalita. Kabanata 957. Boom! Habang kumukurap-kurap ang kanyang figure, kumislap si Zephyr bago naglaho. Gamit ang kanyang nakasisilaw na sining sa katawan, agad siyang nakatakas. Kahit na malubhang nasugatan siya, hindi pa rin ito nababago ang kanyang bilis. Sa sandaling ito, tahimik nang umalis sina Jin Zonshan at ang iba pa. Ang dahilan ng kanilang pag-alis sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot sila sa kahit ano, kundi dahil natatakot silang maging pabigat kay Zephyr. Pinahahalagahan ni Zephyr ang katapatan at ang kanyang mga kaibigan. Malinaw na ipinaliwanag ni Jin Zonshan at ng iba pa na kung sila ay mahuhuli at pagbabantaan, maaaring mapilitan si Zephyr.
Sa oras na iyon, sila ay magiging mga makasalanan. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniling ni Zephyr kay Jin Zonshan na umalis. Boom boom. Lahat ng uri ng enerhiya ay biglang lumitaw sa kawalan. Isang malaking palad ang humampes sa ere at bumagsak. Ito ay kasing lakas ng isang sinaunang banal na bundok. Gumalaw ang espada, at ang mahabang ilog ng matalas na enerhiya ay patuloy na dumadaloy. Walang sagabal na gumalaw ang enerhiyang may talam, nangingibabaw sa kalangitan. Nagsama-sama ang enerhiya at bumuo ng isang siksik na lambat na mabilis na bumalot sa katawan ni Zephyr. Emph! Nagdilim ang mukha ni Zephyr at nagningning ang kanyang mga mata sa bahid ng pagpatay. Dahil sa bilis niya, nakatakas siya ng malayo. Gayunpaman, parami ng parami ang mga taong humahabol sa kanya sa lugar na ito. Kahit gaano pa siya kabilis, hindi niya kayang labanan ang magkasanib na atake ng grupo ng mga taong ito. Bang! Ang kanyang kamao ay naging parang ulan ng mga bituin. Gamit ang walang hanggang gininto ang sinag ng Diyos, gumalaw ito nang may handgaring pumatay. Tila tumagos ang suntok na ito sa hangin at mabilis na tumama sa pinakamalapit na martial artist. Ang nakakatakot na kamao na si Focus ay umikot na may mga marka ng kamao, agad na ginawang ulan ng dugo ang katawan ng disipulo. Mapunta ka sa impyerno, Zephyr. Isang peklat ng espada ang nabuo. Taglay ang talam na enerhiya, isang dalubhasa sa pag-espada ang nagsimulang umatake. Ang mahabang espada ay hindi kasing ganda at kasing bilis ng mahabang espada, ngunit mayroon itong malawak at makapangyarihang kapaligiran, na nagbibigay diin sa isang uri ng lakas at momentum. Sa isang iglap, sapat na ito para sirain ang lahat. Karapat-dapat ka bang gumamit ng espada? Nang maramdaman ang nakakatakot na enerhiya sa mahabang espada, sumigaw si Zephyr at biglang sumalakay gamit ang Golden Combat Sword. Blade ng katahimikan. Isang tahimik na enerhiyang may talam ang lumabas. Buzz. Bigla, ang talam na enerhiya ng kalaban ay nawasak at nauwi sa kawalan, ngunit ang talam na enerhiya ni Zephyr ay hindi nagpahina sa atake nito. Sa harap ng makapangyarihang sword focus, ang husay sa pag-espada ng kalaban ay hindi gumana. Matapos maunawaan ang sword focus, nagkaroon ng bagong pag-unawa ang focus sa sword technique. Tungkol naman sa practitioner na ito ng sword technique, kahit hindi mahina ang kanyang lakas at mayroon siyang mahusay na pag-unawa sa espada, hindi pa rin niya nauunawaan ang pundasyon ng sword focus at natural na napigilan siya ni Zephyr. Boom! Isang magnetikong puwersa ang biglang nagpalit at naging isang walang hanggang banal na espada. Zephyr! Patay ka na! Patuloy na umalangaw ang tunog ng hinanakit. Ang sumalakay ay si Little Martial Emperor Tian Guzi mula sa bundok Shuangkong. Sa panahon ng laban, nasugatan si Tian Guzi ni Zephyr, ngunit pagkatapos ng maikling pag-adjust, hinabol siyang muli ni Tian Guzi. Magwala ka! Iminulat at ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, ginamit niya muli ang mga mata ng purgatorio. Kumikinang ang pilak na liwanag sa kanyang mga mata, pula. Ang dalawang kakaibang kariktan ay dumagsa at agad na bumalot kay Tian Guzi. Ay hindi. Labis na nagulat si Tian Guzi nang maramdaman niya ang pagbabago sa mga mata ni Zephyr. Tanging ang kanyang kaluluwa lamang ang naramdaman niyang nanginginig ng matindi. Kabanata 958. Ngunit sa sumunod na sandali, ang lakas ni Zephyr ay nailabas na. Talam ng katahimikan. Kasanayan sa espada ng kidlat. Mabilis na naipakita ang dalawang teknik ng espada. Ang Blade of Silence ay napakatalas, ngunit ito ay tahimik, parang multo. Ang Lightning Sword skill ay humampes sa kalangitan ng may pambihirang momentum. Puff! Kaagad pagkatapos, malakas na tinamaan ang katawan ni Tian Guzi. Sa sandaling iyon, kinulayan ng dugo ang kalangitan. Nako, gaano ba kalakas si Zephyr? Talaga bang nasa agility lang siya? Ang tagal na niya akong hinahabol. Bakit mukhang ayos lang naman siya? Bagamat hindi pa nagiging hari si Tian Guzi, taglay niya ang lakas ng pakikipaglaban ng isang hari. Paano siya mapapatay sa isang iglap? Itinatago pa rin ba ni Zephyr ang lakas niya? Sa pagtingin kay Zephyr, maraming tao ang nagsimulang makaramdam ng pagkailang. Iisa lang ang buhay.
Kahit na may dala si Zephyr na mapa ng transmitting gate, malamang na mamamatay siya kung padalos-dalos siyang aakyat sa oras na ito. Sa ganitong pagkakataon, mas makabubuting mahanap ng ligtas ang portal sa Immortal Secret Land. Bagamat mapanganib ito, mayroon din itong magagandang pagkakataon. Mas mabuti na iyon kaysa sa kamatayan. Patayin. Bigla na lang, muling binalot siya ng mga agos ng Mar-Angel na enerhiya. Gumalaw din ang Hari ng Yelo at ang batang Panginoon ng tunay na dragon mula sa Little Dragon King Manor. Ang una, sa partikular, ay nagbigay ng isang malakas na nagyayelong focus. Sa isang iglap, isang malakas at malamig na focus ang sumaklaw sa isang lugar na 10,000 metro, tulad ng isang sinaunang mundo ng yelo. Bipam. May aparisyon, multo sa likuran niya na nag-ebolusyon. Ang aparisyon, multo ay walang kapantay at napuno ng nakasisilaw na liwanag. Sa oras na ito, naramdaman din ni Zephyr ang dakilang kapangyarihang nakapaloob sa aparisyon, multo. Sapat na iyon para magulat ang lahat ng direksyon. Ang nagyayelong aura mula sa Hari ng Yelo ay agad na nabasag ng isang aparisyon, multo sa likod ni Zephyr. Buksan. Hawak ang mahabang espada. Ang mga mata ni Zephyr ay puno ng intensyong pumatay at mabilis siyang tumakbo palabas. Lakas na pinagtagpi-tagpi. Isang mahabang espada ang yumanig sa langit at lupa. Sa likuran niya ay isang mahiwagang aparisyon, multo na Sam-Iris sa lahat. Bang! Napakunot ang mukha ng mga yelo. Ang kanyang banal na liwanag ay mahigpit na pinigilan ni Zephyr. Hindi lang iyon, maging ang kanyang ancient draconic bloodline ay pilit na pinigilan. Paano ito posible? Habang nakatingin sa mabilis na tumatakas na si Zephyr, hindi mapigilan ng mga mata ng Hari ng Yelo ang pagpipigil sa isang mabangis na sinag ng Diyos. Hiniling niya na sana'y mabasag niya si Zephyr gamit ang isang pagsabog ng enerhiya. Umuungol. Marahas ang ungol ng dragon. Pinagdikit ng Dragon Master ang kanyang mga palad at sunod-sunod na ungol ng dragon ang mabilis na lumabas mula sa kanyang mga palad. Kumislap ang kanyang anyo na parang isang tunay na dragon. Sa kanyang mga kamay, ang mga kuko ng dragon ay mabilis na nakaunat at biglang nag-evolve bilang isang dragon apparition, phantom na mabilis na nagwasak at humabol sa kanya. Sa oras na ito, parami ng parami ang mga eksperto sa paligid, at maging ang mukha ni Zephyr ay nagsimulang maging medyo seryoso. Tila maayos naman ang kanyang katawan matapos tamaan ni Duan Kongchen, ngunit ang totoo, siya ay malubhang nasugatan. Si Duan Kongchen ay may lahing Diyos, at ang kanyang pag-atake ay may dalang kaunting liwanag. Ang kapangyarihan ng liwanag ay isa sa pinakamalakas na puwersa ng likas na katangian. Mahirap itong pinuhin at labanan. Tila mas nakahihigit pa nga ito sa lahat ng uri ng ancient draconic bloodlines. Bagamat kaunting liwanag lamang ang kaya ng lahi ni Duan Kongchen na hiramin, nataman nito si Zephyr nang palihim siyang umatake. Nagresulta ito sa patuloy na pagkawasak ng liwanag sa loob ng katawan ni Zephyr. Kabanata 959. Pagkatapos ng isang ikot ng labanan, ang enerhiya at dugo sa katawan ni Zephyr ay nagsimulang umalsa. Lumangoy ito ng malakas at walang pakundangang inilabas ang kapangyarihan nito. Klang. Talim ng katahimikan. Nang maramdaman ang makapangyarihang enerhiya mula sa True Dragon Master sa likuran niya, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Mabilis niyang ginamit ang kanyang ginintoang espadang pang-combat at agad itong inihagis. Boom! Isang napakalaking enerhiyang may talim ang bumuo ng markang hugis pamaypay. Mabilis nitong binalot ang sarili sa kalasag at sumugod. Umuungol. Umungol ng mabangis ang tunay na dragon at nilunok ang mga kuko ng dragon nito, biglang idiniin ang matatalim na enerhiya ni Zephyr. Creak. Mabilis na natigil ang dalawang makapangyarihang puwersa. Ngunit bahagya niyang naramdaman na mayroong malakas na epekto ng kalawang sa aparisyon, multo ng tunay na dragon. Ang enerhiyang talim ni Zephyr ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkakalawang dahil sa epekto ng mga kuko ng dragon ng kalaban. Nababalitang may dugong dragon ang manor ng Little Dragon King. Ngumisi si Zephyr sa pahayag na ito. Taglay niya ang enerhiya ng dragon at nilinang ang sinaunang draconic way. Natural lang, napakasensitibo niya sa dragon bloodline. Mayroong kaunting aura ng dragon sa dugo ng mga disipulo ng Little Dragon King Manor, ngunit ito ay lubhang komplikado.
Malinaw na wala itong kinalaman dito. Gayunpaman, ang epekto ng kinakaing unti-unti ay nagpakunot ng noo ni Zephyr. Pumalakpak. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang gumalaw. Huminga siya ng malalim at agad na nagiba ang anyo bilang isang walang kapantay na gintong palad. Bumagsak ito sa kawalan. Umuungol. Ang sampal na ito ay naglalaman ng walang katapusang hangering pumatay, at ang kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon ay mabilis na lumabas. Bang! Sa pamamagitan ng ilang pagsabog, napaatras ang True Dragon Master na may malungkot na mukha. Ngunit sa oras na ito, may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Sa laban kanina lang, malinaw niyang naramdaman ang isang uri ng malawak na kamahalan sa tunay na enerhiya ni Zephyr. Ang kamahalan na ito ay nagpang-inig sa kanyang tunay na enerhiya at nagpairita, na para bang nararamdaman ng nakabababa ang pagkakaroon ng nakatataas. Anong nangyayari? Habang nakatingin kay Zephyr ng may malungkot na mukha, biglang nagkaroon ng kakaibang ideya sa isip si Young Master True Dragon. Ngunit sa pagdating ng ideyang ito, biglang uminit ang kanyang mga mata. Swoosh! Sa oras na ito, ayaw nang lumaban ni Zephyr, at ang dugo sa kanyang katawan ay lalong kumukulo. Sa oras na ito, lalo siyang desperadong lumaban, at mas malaki ang pinsala sa kanyang katawan. Buzz! Gamit ang flash shining, ang aparisyon, phantom sa likuran niya ay patuloy na iwinagayway ang malaking espada sa kanyang kamay upang sugpuin ang mga atake ng ibang mga disipulo, habang sinamantala ni Zephyr mismo ang oras na pinipigilan siya ng lahat, at biglang sumulpot. Damn it! Habang pinapanood nila si Zephyr na mabilis na umalis, ang ekspresyon ng Hari ng Yelo at ng iba pa ay naging napakapangit hanggat maaari. Napakaraming tao, napakaraming eksperto, at maging ang ilang eksperto sa antas ng hari. Paano makakatakas ang isang disipulo ng agility? Isa itong sampal sa mukha. Kumislap ng matindi ang Evil Breaking Eye. Lahat ng tao sa loob ng radius na 12-12 milya ay lumitaw sa paningin ni Zephyr. Sa tulong ng kislap na nagniningning, patuloy na kumikislap ang figure ni Zephyr. Bagamat hinahabol pa rin siya ng malalakas na tao sa likuran niya, hindi nila nahabol ang mga yabag ni Zephyr. Sa wakas, matapos tumakbo ng daan-daang milya, huminto si Zephyr sa isang sinaunang hanay ng kabundukan. Ang sinaunang bulubunduking ito ay napapalibutan ng mga ulap at hamog. Umiihip ang malamig na hangin, ngunit medyo nakatago ang lokasyon. May mga bundok at masukal na kagubatan sa paligid nito. Medyo mahirap makahanap ng tao rito. Kabanata 960. Buzz. Sumenyas siya gamit ang dalawang kamay. Nakakrus ang mga paa ni Zephyr sa loob. Mabilis din ang daloy ng enerhiya ng sinaunang Draconic Way sa kanyang katawan. Habang nilulubog niya ang sarili dito, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Bagamat alam na niya na medyo malala ang kanyang mga pinsala, hindi niya inaasahan na magiging ganito pala kalala ang mga ito. Bawat pulgada ng kanyang mga laman loob, mga meridian, at maging ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay natatakpan ng puting liwanag. Ito ay isang mahinang kapangyarihan ng liwanag, malakas at nakakatakot na mapanirang kapangyarihan. Ito ba ang kapangyarihan ng liwanag? Habang nakatingin sa puting liwanag, bumulong si Zephyr. Mio. Nahirapan si Mitban na gumapang palabas ng storage ring. Malinaw na ipinahihiwatig ng bilog nitong tiyan sa iba na marami na itong nakain sa storage ring. Kain ka. Hindi napigilan ni Zephyr ang pagtawa at pag-alitan nito nang makitang nahihirapan itong maglakad. Mio. Tila samobra ang kinain ni Mitban. Paus-paus itong naglalakad. Pinaghirapan nilang makahanap ng komportableng pwesto sa balikat ni Zephyr. Pagkatapos, humiga ito sa lupa nang hindi nag-iisip. Maya-maya, pinaikit nito ang mga mata, at narinig ang maindayog na tunog ng sipol. Ang lalaking ito. Nakatulog pala talaga. Hindi mapigilan ni Zephyr ang mapait na mapait na mapait. Gayunpaman, ito ay sa oras na ito. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Ang mga sinag ng kapangyarihan ng liwanag sa kanyang katawan ay biglang sumulpot palabas na parang pinigilan ang mga ito at agad na nagtipon sa isang direksyon. At sa direksyong ito, si Mitban pala ang nasa balikat ni Zephyr.
Mabilis na naipon ang kapangyarihan ng liwanag at pagkatapos ay bumuo ng isang magaan na katawan na kasing laki ng kamao. Pagkatapos, bahagyang naninangkit ang mga matang pusa ni Mitban. Meow. Sa sumunod na sandali, direktang sinipsip ng bibig ang liwanag na kasing laki ng kamao. Meow. Patuloy na namumungay ang pares ng mga mata ng pusa, at may biglang pag-iyak sa bibig nito. Mula sa pag-iyak na ito, naramdaman ni Zephyr na nasiyahan ito. Ang kasinlaki ng kamao na power of light ay naubos ng ilang subo. Habang nakatingin sa tamad na mukha ng lalaking ito, halos lumuwa ang mga mata ni Zephyr. Anong klaseng halimaw ang pinalaki niya? Ang kapangyarihan ng liwanag ay maaaring gamitin bilang masarap na pagkain na lunukan. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi masyadong pinag-isipan ni Zephyr ang puntong ito. Hindi positibo ang kasalukuyang sitwasyon. Bagamat pansamantala siyang nakatakas sa paghabol ng mga ekspertong iyon, malinaw na hahanapin pa rin siya ng grupong ito. Mabuti na lang at natulungan ako ni Mitban na maalis ang pinaghalong enerhiya ng liwanag. Habang ginagamit niya ang kanyang enerhiya, kumukulo ang kanyang tunay na enerhiya, at isang malaking dami ng espiritual na dugo ang mabilis na dumaloy sa paligid niya. Simula nang makuha ang blood refining enchantress, naabot na ng spiritual blood ni Zephyr ang limitasyon nito. Ang kapangyarihan ng spiritual blood ay nagsimula na ring maging malinaw at halata. Hindi magaan ang pinsala sa pagkakataong ito, ngunit sa paggamit ng kanyang tunay na enerhiya, 15 minuto lamang ang itinagal niya para gumaling ng mahigit kalahati ng pinsala, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay halos 80% ng kanyang kasikatan. Basta may kalahating araw lang ako, makakabawi ako ng tuluyan sa aking kasikatan. Bagamat tila magulo ang labanang ito, sa katunayan, maraming benepisyo si Zephyr. Ang nakasisilaw na liwanag sa likuran niya ay mahigit 10 metro na ang haba, at ang mga aparisyon, multo ay umuunlad. Ito ay lubhang makapangyarihan. Napatay niya ang hari ng puting buto at nilamon ang kanyang nakasisilaw na liwanag. Sa oras na ito, ang nakasisilaw na liwanag sa kanyang katawan ay sapat na upang mapabilang sa nangungunang 3 sa mga disipulo sa antas ng hari.